Parang ginakabahan ako sa inyong lahat. Pero tayo po, sasamahan po tayo. Tayo po muna manalangin sa ating Panginoon. Lord, salamat Panginoon. Samahan mo po ako sa aking sasabihin, Panginoon. Turuan mo po ako ng banal na Espiritu. I-guide mo po ako. Hindi man ako marunong, pero alam ko, Panginoon, hindi mo ako bibiguin, Panginoon. Tulungan mo ako sa aking mga sasabihin, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ito, umpisa na po natin makinig ng salita ng Panginoon. Amen ba? Amen. Amen. Babasahin ko muna po ang salita ng Panginoon. Sige po. Ako'y nauuhaw. Ay, hindi pala nauuhaw pala. Hindi pa pala ito. Babasahin ko pala sa John 19:30. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na nauuhaw siya. Ang ibig sabihin ng sinasabi ng Diyos sa atin na bago siya namatay ay nauuhaw ang Diyos sa atin. Gusto niya lagi nauuhaw siya sa ating presensya. Hanapin natin lagi ang bilang mga Kristiyano na wala sa lamig. Ano to? Kailangan mananabik tayo kay Lord. Lumalim tayo sa presensya niya. Huwag tayo masawa sa Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi masawa sa atin. Minsan, pasaway tayo. Ito po ang title po na ako'y nauuhaw. Ang Diyos po nauuhaw sa atin. Amen. Sa mga salita, kailangan po ang salita ng Panginoon ay parati natin para mauhaw tayo sa Kanya. Ang gusto niya, maranasan natin ang presensya niya araw-araw. Kaya ang Diyos nagbibigay siya parati ng salita na parati natin tanggapin sa ating paglilingkod. Kasi ang sabi ng Panginoon, nauuhaw siya sa kailangan sa ating babad tayo sa Kanyang presensya, sa presensya niya, para maramdaman natin ang Kanyang presensya niya parati na sa atin. Pag sa atin ang Kanyang mga salita, hindi tayo masawa sa paglilingkod sa Kanya. Hindi tayo nanghihina, parati tayo masipag, parati tayo masaya. Kasi parati natin maranasan ang presensya ng Panginoon. Ang gusto niya maranasan natin ang Kanyang presensya. Kasi pag tayo naglilingkod, pag hindi natin naranasan ang presensya ng Panginoon, parang parati tayo tinatamad, di ba? Pero pag naranasan natin, kasi ang gusto ng Diyos, masipag tayo, nagagalak tayo, lumalapit tayo sa Kanya na may kagalakan, di ba? May kagalakan. Na-inlove tayo sa Panginoon. Kasi pag na-inlove tayo kay Lord, talagang hindi tayo masasawa. Parang gumawa tayo ng mabuti para parati natin siya yakapin. Amen. Parati natin, sabi dito, wow ang Panginoon sa atin. Kailangan gumagawa tayo mabuti, lumalapit tayo sa Kanya para maranasan natin ang salita ng Diyos sa Panginoon. Kasi kaya pag tayo nasisimba, kailangan excited tayo. Uhaw tayo sa salita ng Diyos. Masigasig tayo sa paglapit sa church. Ano man ang mga dumating na pagsubok sa atin, buhay, lalo tayong lumapit sa Kanya. Lalo tayong mauhaw sa salita ng Panginoon. Lalo natin maramdaman ang salita ng Panginoon sa atin paglilingkod. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon eh. Yan yung gusto niya sa ating paglilingkod, na parati tayo mauhaw, excited, masaya, at maramdaman natin ang presensya niya sa ating paglilingkod. Amen ba? Amen. Amen. Kaya wag tayo magtupik-tumpik sa paglilingkod. Kunting pagsubok lang, lalo tayo lumapit sa Panginoon. Kasi yun ang gusto ng Lord eh, di ba? Kasi
Kasi pag gusto na, yun yung ginagawa natin, lalo natin maramdaman ang pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Di ba? Parang masaya tayo sa Lord pag naglilingkod tayo, na masaya pag kunting lagnat, lapit tayo kay Lord kasi gagaling tayo, tutulungan tayo ni Lord. Kaya sabi daw, pag kunting lagnat lang, ay nawawala tayo kay Lord. Hindi pwede, kailangan maramdaman natin ang Panginoon sa ating paglilingkod, na maranasan natin ang Panginoon sa ating buhay. Ang salita niyan, nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya doon tayo po magsigasig sa ating paglilingkod. Kaya pag tayo naglilingkod ng masaya, ang pagpapala ay nasa atin. Hindi tayo makaramdam ng kahirapan sa buhay kasi andito parati ang presensya ng Diyos sa atin eh. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin para matuto tayo sa salita ng Panginoon. Kasi ako, hindi naman ako marunong. Bakit ako nakapagsalita? Dahil ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin para matuto tayo, hindi tayo pwede papaya ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Yun lang po ang akin.